Ang Pink Hearts ay isang kwento tungkol sa isang batang babae na nagsisimulang tumanggap ng mga liham mula sa isang lihim na tagahanga. Noong ako ay 13 taong gulang lumipat ang aking mga magulang sa lungsod at nagsimula akong mag-aral sa isang bagong paaralan. Ako ay napakamahiyain sa edad na iyon at wala akong mga kaibigan. Mukhang mas mature ang ibang mga babae kaysa sa akin, marami sa kanila ang may mga boyfriend na. Hindi talaga ako sanay sa anumang uri ng atensyon mula sa mga lalaki. Isang araw, natagpuan ko ang isang liham sa aking locker. Ito ay isang maliit na asul na sobra, nakaselyadong may maliit na pink na sticker ng puso. Sa loob, may isang piraso ng papel. Simple lang ang nakasulat. Iniisip ko na ikaw ay maganda. Nagtaka ako kung sino ang nagpadala nito, ngunit hindi ko talaga alam kung paano ito matutuklasan. Inilagay ko ang liham sa pagitan ng mga pahina ng aking mga libro sa paaralan at nagsimulang mangarap tungkol sa aking bagong lihim na tagahanga. Ito kaya ang cute na batang lalaki na pumayag na ipahiram sa akin ang kanyang lapis sa klase ng matematika. O baka ito ang aking kasama sa laboratorio, na palaging nagbablush ako kapag ngumiti siya sa akin. Marahil ito ang batang lalaki sa aking klase sa kasaysayan na nagbahagi ng kanyang aklat sa akin kapag nakalimutan kong dalhin ang akin. O marahil ito ang matangkad at tahimik na lalaki na sumusulat ng tula. Ako ay kasing excited tulad ng ibang batang babae, puno ng mga pangarap tungkol sa puppy love, paghawak ng kamay, at marahil ang unang halik. Tuwing malungkot ako, kinukuha ko ang liham at binabasa ito muli. Ito ay laging nagpapasaya sa akin. Ilang araw ang lumipas, binuksan ko ang aking locker at natuklasan ang isa pang liham. Ito ay nasa isang maliit na lilang sobra at nakaselyadong may parehong maliit na pink na puso. Nanginginig sa tuwa at pag-aabang, maingat kong binuka ito at inilatag ang papel sa loob. Nakasulat ito, "Ikaw ay napakaganda." Hinawakan ko ang liham sa aking dibdib at huminga ng malalim na tuwa. Naglakad ako sa mga pasilyo ng paaralan na may ngisi sa aking mukha. Sa wakas, mayroong isang taong tunay na nagustuhan ako. Ginawa akong espesyal, gusto kong ipagsigawan ito sa buong mundo. Siyempre, nahihiya akong sabihin ito sa sinuman at itinago ko ang lahat sa aking sarili. Inilalagay ang mga liham sa aking journal sa paaralan. Sa susunod na mga araw, sinubukan kong alamin kung sino ang aking lihim na tagahanga, ngunit wala akong idea. Siyempre, alam ko na dapat ito ay isang taong nasa aking paaralan, pero sino? Ang tanging magagawa ko ay umasa na ito ay isang taong talagang gusto ko rin. Isang linggo ang lumipas, mayroong isa pang maliit na sobra na naghihintay sa aking locker. Ito ay nakaselyadong may parehong pink na puso. Nakasulat dito, "Lagi kitang iniisip." Habang tumatagal, hindi ko na mapigilan ang aking pagka-curious. Nagsimula akong mangarap sa klase. Isang araw, sa klase ng kasaysayan, abala akong nag-iisip tungkol sa aking lihim na tagahanga kaya hindi ko napansin na may tanong pala ang guro sa akin. Nang biglang bumalik ako sa realidad, ang guro ay lumapit sa iba pang mga estudyante at sinabi. Hindi siya nakikinig sa sinasabi ko. Siguro ay pumapag-ibig siya. Lahat sila ay biglang tumawa at nahiya ako, namula ang aking mukha. Nang lumabas ang sumunod na liham sa aking locker, nakasulat dito, "Amoy pag-ibig ka talaga." Ha! Hindi ko alam kung paano tanggapin iyon. Sa totoo lang, amoy ako ng shampoo. Iyon ba ang amoy ng pag-ibig? Itinago ko ang liham kasama ng iba pang mga liham at naghintay ng may kasiyahan para sa susunod. Hindi ako naghintay ng matagal. Kinabukasan, may isa pang sobra na may pink na puso na naghihintay sa akin. Ulat doon, "Gusto kitang matikman." Medyo nakakatakot iyon. Mas nakakatakot pa ang sumunod na note. Nakasulat doon, "Laging pinagmamasdan kita." Biglang hindi na gaanong masaya ang magkaroon ng isang lihim na tagahanga. Parang nagsisimula na siyang maging isang stalker. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Wala akong mapagsabihan tungkol dito. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalaki ang pagkabahala ko. Nagsimula akong makakita ng mga pink na puso sa lahat ng dako. Nakakapraning na ito. Sa umaga, kapag sinasakay ako ng nanay ko papuntang paaralan, may nakadikit na isa sa salamin ng aming sasakyan. Hindi niya alam kung saan iyon galing. Isang beses, pagkatapos kong pumasok sa banyo ng paaralan, paglabas ko ay nag-aayos ako ng kamay sa lababo.
Sa salamin, napansin ko ang isang pink na puso sa pinto nang sigurado akong wala iyon noong pumasok ako at hindi ko rin narinig na may pumasok sa banyo habang nandoon ako. Nakarating na sa puntong kinatatakutan ko na ang makakita ng mga pink na puso. Parang nababaliw na ako sa takot. Sa umaga, kapag nagmamaneho ako papuntang paaralan, may isa sa salamin ng sasakyan namin. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Nagkaroon ako ng takot na makakita ng mga pink na puso. Naging isang nervyosang sira-ulo ako, pero natatakot akong sabihin ito sa sinuman. Kaya ginawa ko na lamang ang tanging bagay na kayang gawin ng isang nahihiyang dalagang tulad ko, nagdusa ako ng tahimik. At naging mas malala pa ang mga bagay. Isang araw, pagdating ko sa bahay mula sa paaralan, nagulantang ako nang makita ang isang puting Sobra na dumating sa koryo. Nakasilyado ito ng isa sa mga kinatatakutan kong pink na puso. Ngayon, alam na niya kung saan ako nakatira. Nanginginig ang aking mga kamay, inalis ko ang sticker at binuksan ang Sobra. Sa loob, may litrato. Litrato ng isang lalaking nakahubad mula baywang pataas. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang kutsilyo. Mayroon ding isang note. Nakasulat doon, sigurado akong ang dugo mo ay lasang strawberries. Sumigaw ako. Pagkatapos, napansin ko ang isang bagay sa litrato na nagpuno sa akin ng takot. Kinunan ng lalaki ang kanyang sariling refleksyon sa salamin, pero itinago niya ang kanyang mukha. Gayunpaman, nakalimutan niyang takpan ang kanyang mga bakas. Nakikita sa salamin ang isang nakasabit na litrato sa pader. Pinakamasama sa lahat, kilala ko ang lalaki sa nakasabit na litrato. Ito ay ang aking guro sa kasaysayan.